Sa ngayon, ang buong Department of Defense ng Amerika ay tuliro. Sa mismong sandaling iyon, sa gitna ng matitinding negosasyon kung saan ang Commerce Secretary ng Administrasyong Trump, si Howard Lutnick, ay pinipilit ang Pilipinas na ilipat ang kalahati ng kapasidad ng produksyon ng nickel nito sa Amerika, ang nangungunang diplomat ng Amerika ay bigla na lang bumagsak sa gitna ng isang conference room malapit sa Villamor Air Base sa Pasay City. Hawak ang kanyang dibdib. Ang buong embahada ng Amerika sa Maynila ay nataranta. Ang US State Department at ang Pentagon ay walang magawa. Sa pagkakataong iyon, isang pangkat ng mga Pilipinong mediko ang tahimik na kumilos. Tumabi kayong lahat. Sundin ninyo ang sasabihin ko. May pag-asa pa siyang maligtas. Ang lugar, ang Intensive Care Unit ng Philippine Heart Center sa Quezon City. Ilang sandali lang, nagkamalay ang Amerikanong diplomat at sinabi ang isang pangungusap na yumanig sa Pentagon, sa State Department at sa White House. Ano ba talaga ang nangyari sa araw na iyon? Ngayon, sisimulan kong ikuwento. Bago iyan, paki-like at subscribe para maikalat ang video na ito sa buong mundo at ibunyag ang mapang-abusong pag-uugali ng Amerika sa bawat sulok ng mundo. Kung sinusuportahan ninyo ang mga Pilipinong mediko, i-type sa comment section ang Pilipinas #1 at sabihin kung saan kayo nanonood. Tayong mga Pilipino ay magkakaisa. Sige, simulan na natin ang kwento. Ako si James Anderson, Dating Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs sa U.S. State Department. Sa loob ng 27 taon sa Washington, ang mga usapin tungkol sa Pilipinas ang aking naging buhay. Ang pagsusuri sa budget ng Visiting Forces Agreement, ang pag-upo sa mga mesa ng negosasyon para sa mga mineral, ang pagtutuos ng mga numero iyan ang aking araw-araw na gawain. Sa loob ng malamig na opisina, gamit ang malamig na mga numero, nakakabuo ako ng malamig na mga conclusion. Lumipad ako patungong Maynila nang ang Commerce Secretary ng Administrasyong Trump, si Howard Lutnick, ay hilingin sa gobyerno ng Pilipinas na ilipat ang kalahati ng kanilang kapasidad sa pagproseso ng nickel sa Amerika at ibahagi rin ang lahat ng kanilang advanced na teknolohiya sa pagmamanupaktura ng baterya. Diretsahang tumanggi ang Pilipinas. Nagulat ang Washington dahil sa matagal na panahon, ang Pilipinas ay laging nasa ilalim ng proteksyong militar ng Amerika at sa negosasyon, palaging tila sumusunod. Ngunit iba ngayon, ang kalihim ng kalakalan at industriya ng Pilipinas ay nagsalita sa isang press conference. Ang alyansa ay dapat nakabatay sa tiwala, hindi sa pananakot. Ang aming industriya ng nickel ay resulta ng 30 taon ng pagsisikap at inobasyon ng mga Pilipino. Hindi ito para lamang pagsilbihan ang interes ng Amerika. Ang pangungusap na iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa mga meeting room ng Pentagon. Maraming debate. May mga nagmungkahi pa na bawiin ang suportang militar sa Pilipinas. Sa gitna ng lahat ng iyon, itinaas ko ang aking kamay at sinabing, ako mismo ang pupunta sa Maynila para tingnan kung may puwang pa para sa negosasyon. Sa totoo lang, sigurado akong sa huli ay bibigay din ang Pilipinas. Laging ganoon, nagtatapos ang mga negosasyon. 9:09 ng umaga noong Enero 7, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Malinis ang paliparan at maayos ang daloy ng mga tao. Sumakay ako ng taxi papuntang Bonifacio Global City. Mula sa bintana, tanaw ko ang skyway at ang skyline ng lungsod na may matatayog na gusali isang maayos na tanawin. Ngunit para sa akin, isa lamang itong background. Binuksan ko ang aking laptop at muling sinuri ang presentasyon. Mga kondisyon para sa paglilipat ng teknolohiya sa pagproseso ng nickel, plano para sa pagpapalawak ng pabrika sa Amerika, at estratehiya para pigilan ang impluensya ng China. Puno ng numero ang screen. 11:00 ng umaga, dumating ako sa isang conference room sa BGC. Napakaliwanag ng silid. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Naghihintay ang mga kinatawan mula sa Embahada ng Amerika at ang kanilang mga staff. Matapos makipagkamay, umupo ako. Isang baso ng sagot gulaman ang inilagay sa harap ko, ngunit hindi ko ito ginalaw. Nagsimula ang presentasyon. Ang paninindigan ng gobyerno ng Pilipinas, ang tugon ng mga malalaking kumpanya sa pagmimina, ang ulat tungkol sa banta ng militar ng China sa West Philippine Sea. Kalmado akong nagpapaliwanag. At sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng matinding paninikip sa gitna ng aking dibdib.
Noong una, inakala kong dahil lang ito sa hindi magandang nakain sa eroplano, ngunit lalo itong lumalala. Bawat paghinga ko ay parang may nakadagan sa aking dibdib. Nagsimulang mamanhid ang kaliwang braso ko. Niluwagan ko ang aking kurbata. May nakapansin sa pagbabago ng kulay ng aking mukha at tumigil sa pagsasalita. Assistant Secretary Anderson, ayos ka lang ba? Sinubukan kong sumagot, ngunit walang boses na lumalabas. Hinawakan ko ang aking dibdib at biglang umikot ang buong conference room. Naging malabo ang mga ilaw sa kisame. Ang mga tunog sa paligid ay tila lumalayo. May humawak sa aking balikat. Tumagilid ang upuan at bumagsak ako sa sahig. Sa huling sandali, ang nakita ko lang ay ang puting tiles ng kisame ng conference room, ang mga ilaw at ang mga mukha ng mga taong nakapalibot sa akin. May sumigaw, "Tumawag kayo ng ambulansya." Agad, umalingaw-ngaw ang mga yabag sa pasilyo. Bumukas ang pinto. Sinubukan kong huminga, ngunit walang hangin na pumapasok. Ang dibdib ko ay parang pinipiga. Pumasok ang mga paramedic. Tinutukan ng flashlight ang aking mga mata. May kumapa sa aking pulso. Mahina ang pulso. Bumabagsak ang presyon ng dugo. Ang kanilang mga boses ay napakakalmado at ang kanilang mga kamay ay matatag. Tinanggal ang butones ng aking polo at idinikit ang mga ECG patch sa aking dibdib. Umugong ang makina. Doon ko nalaman na hindi ito ordinaryong sakit, malapit nang tumigil ang puso ko. Nanlamig ang aking mga paa at kamay. Kuminang ang aking paningin. Ang kisame ng conference room ay tila papalayo. May tumatawag sa pangalan ko, ngunit hindi ako makasagot. Dumating agad ang ambulansya. Bumukas muli ang pinto. Isang stretcher ang itinulak papasok. Nang buhatin ako, parang lumulutang ang aking katawan. Habang tinatawid ang pasilyo, mabilis na nagdaan ang mga ilaw sa kisame. Paglabas, nakakasilaw ang sikat ng araw. Bumukas ang pinto ng ambulansya. Itinulak ako papasok. Masikip sa loob, puno ng mga kagamitan. Isang paramedic ang umupo sa tabi ko. Isang oxygen mask ang ikinabit sa aking mukha. Habang umaandar ang sasakyan, nakatitig ako sa kisame. Iniisip, dito na ba ako mamamatay? Hindi sa Washington, hindi sa bahay, kundi sa isang conference room sa Maynila, sa loob ng isang ambulansya. Napakalakas ng sirena. Mabilis ang takbo ng sasakyan at yumanig ang aking katawan. Patuloy na sinusuri ng paramedic ang aking presyon ng dugo, ECG at oxygen level. Lumalabas ang mga numero sa monitor, ngunit hindi ko na gaanong makita. Malapit nang pumikit ang aking mga mata. Tinapik ng paramedic ang aking balikat. Sinasabing, "Laban lang sir, manatiling gising. Malapit na tayo." Hindi ko alam kung gaano katagal ang malapit na. Nawalan ako ng pakiramdam sa oras. Patuloy ang takbo ng sasakyan. Hindi tumitigil ang sirena. Sa wakas, huminto ito. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag. May mga taong sumugod. Mabilis na itinulak ang stretcher. At doon, nakita ko ang isang karatula. Philippine Heart Center. Nakasulat sa Filipino at Ingles. Automatikong bumukas ang mga pinto ng emergency room. Itinulak ako papasok. Nakakasilaw ang mga ilaw. Matapang ang amoy ng disinfectant. Isang medical team ang lumapit. May sumigaw, atake sa puso, 27 taong gulang na lalaki, presyo ng dugo 90,050, hindi matatag ang kalagayan. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Hindi ako isang mataas na opisyal sa mesa ng negosasyon. Hindi ako ang taong nagbibilang ng numero at nagtatakda ng estratehiya. Isa lamang akong pasyente na gustong mabuhay. At dahil sa hindi malamang dahilan, labis akong natakot. Sa emergency room ng Philippine Heart Center, matigas ang kama, nakakasilaw ang mga ilaw, at patuloy na tumutunog ang mga makina sa paligid. Inilagay ng isang doktor ang stethoscope sa aking dibdib. Malamig ang metal sa aking balat, at bahagya akong napakislot. Hindi nagsalita ang doktor. Inilipat-lipat niya ang stethoscope, nakakunot ang noo. Kumuha ulit ng ECG. Mabilis na kumilos ang isang nurse. Nagdikit ng mga patch sa aking dibdib, braso at binti. Muling umandar ang makina, may regular na tunog, ngunit seryoso ang mukha ng doktor. Nakatitig siya sa monitor, itinuturo ang isang bahagi ng screen. Kumpirmado, ST sigma elevation. Ito ay isang acute myocardial infarction. Nang marinig ang mga salitang iyon, naging tenso ang kapaligiran sa emergency room. Bumilis ang kilos ng mga nurse. May isang tumatawag sa telepono.
Lumapit sa akin ang doktor at ipinaliwanag, may barado sa ugat ng puso mo. Kailangan nating buksan ito kaagad. Narinig ko iyon at lalong kinabahan. Paano kung may problema sa proseso? Hinawakan ng doktor ang aking kamay. Napakainit ng kanyang kamay at ang kanyang boses ay napakatatag. Ililipat ka namin sa main cardiac center. Gagamit tayo ng helicopter, agad-agad. Nang marinig ko ang salitang helicopter, nanlaki ang aking mga mata. Doon ko nalaman kung gaano kakritikal ang sitwasyon. Hawak na ng doktor ang telepono, mabilis siyang nagsalita. Oo, 67 taong gulang na lalaki, acute myocardial infarction na may ST segment elevation, hindi matatag ang presyon ng dugo. Humihiling ng air ambulance. Pagkababa ng telepono, tumingin siya sa akin. Nakipag-ugnayan na ako sa air ambulance service. Bago sila dumating, kailangan mong lumaban. 15 minuto. Iyon ang unang pagkakataon na nalaman kong napakatagal pala ng 15 minuto. Patuloy ang paninikip ng aking dibdib at ang pamamanhid sa kaliwang braso ay hindi nawawala. Isang nurse ang nagkabit ng IV sa aking braso. Naramdaman ko ang malamig na likido na dumadaloy sa aking mga ugat. Nakatakip pa rin ang oxygen mask sa aking mukha. Bawat paghinga, naamoy ko ang plastic. Hindi umalis ang doktor sa aking tabi. Patuloy siyang nakatingin sa monitor at kinakapa ang aking pulso. Habang nakadiin ang kanyang mga daliri sa aking pulso, nararamdaman kong buhay pa ako. Pabulong niyang sinabi, "Laban pa, kaunti na lang." Mula sa labas, may narinig akong malakas na ugong. Ang tunog ng helicopter, palapit ng palapit. Yumanig ang buong ospital. Tumingala ang doktor. Nagsimulang kumilos ang mga nurse. Ihanda ang rooftop. Muling itinulak ang aking stretcher palabas ng emergency room. Mabilis na tinahak ang pasilyo. Bumukas ang pinto ng elevator. Nakita ko ang mga numero ng palapag na kumikinang sa itaas. First floor, second floor, third floor, fourth floor. Bumukas ang pinto. Napakalakas ng hangin, malamig at malakas. Nakalapag na ang helicopter, ngunit umiikot pa rin ang mga elisi nito. Hinahangin ang mga damit ng doktor at mga nurse, ngunit nanatili silang matatag. Itinulak ako papasok sa helicopter. Masikip sa loob, puno ng mga kagamitang medikal. Isang flight nurse ang umupo sa tabi ko at agad na tiningnan ang monitor. Nagsara ang pinto. Lalong lumakas ang ugong ng mga elisi. Lumipad kami, lumiliit ang lupa. Ang parking lot ng ospital, ang mga kalsada, ay naging maliliit. Tumingin ako sa bintana. Nasa ibaba ko ang Quezon City. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam. Mabilis na lumipad ang helicopter patimog. Patuloy na sinusubaybayan ng nurse ang aking presyon ng dugo, pulso at oxygen level. Hindi siya nagsasalita, ngunit hindi tumitigil ang kanyang mga kamay. Tiningnan ko ang kanyang mukha, bata pa, ngunit napakatatag ng kanyang mga mata. Nang magtama ang aming mga mata, maikli siyang nagsabi, "Malapit na tayo, nakahanda na ang ospital." Tumango ako, hindi makapagsalita, ngunit alam niyang naiintindihan ko. Tinapik niya ang aking kamay. "Magaling ang ginagawa mo." Patuloy ang paglipad ng helicopter. Sa bintana, nakita ko ang skyline ng Ortigas at Makati. Ang buong Metro Manila ay nakalatag sa aking harapan. Sa di kalayuan, isang malaking gusali iyon ang St. Luke's Medical Center sa BGC. Nagsimulang bumaba ang helicopter. Palapit ng palapit ang helipad sa rooftop. Kumikinang ang mga gabay na ilaw. Nang lumapag ang mga gulong, nakahinga ako ng maluwag. Bumukas ang pinto. Isang medical team ang sumugod. Acute MI case, 67 taong gulang, inilipat mula sa heart center. Hindi sila nag-aaksaya ng kahit isang segundo. Hinila ang stretcher mula sa helicopter. Muli akong itinulak, sumakay sa elevator, pababa. Mabilis na tinahak ang pasilyo. Ang mga ilaw sa kisame ay mabilis na nagdaan. Tumabi ang mga tao. Bumukas ang pinto ng cardiac catheterization lab. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin. Isang malaking makina ang naghihintay. Isang doktor ang nakatayo sa tabi, nakasuot ng maskara, ngunit napakalinaw ng kanyang mga mata. Bubuksan natin ang ugat na iyan. Magiging maayos ang lahat. Tiningnan ko ang mga matang iyon at naniwala akong ililigtas niya ako. Mula sa Philippine Heart Center hanggang dito, walang nagtanong kung taga saan akong bansa, walang nagtanong tungkol sa insurance, at walang nag-usap tungkol sa pera. Ang tanging gusto nila ay iligtas ang buhay ko. Tahimik at mabilis. Anesthesia. Naging malabo ang lahat. Ang kisame ng operating room ay lumayo.
Ang huling narinig ko ay ang boses ng doktor. Simulan na. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang nakita ko ay isang puting kisame, tahimik. Sa aking tabi, may maririnig na regular na tunog ng makina. May mga bagay pa ring nakadikit sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim. Pumasok ang hangin sa aking mga baga. May kaunting sakit sa aking dibdib, ngunit buhay ako. Gising ka na. May biglang nagsalita sa tabi ko. Lumingon ako. Nakatayo doon ang doktor, hawak ang aking medical chart, nakatingin sa aking mukha. Sa likod ng kanyang maskara, may mga ngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Naging matagumpay ang operasyon. Nailagay na ang stent. Sinubukan kong magsalita, ngunit tila may bumara sa aking lalamunan. Kumuha ang doktor ng isang basong tubig mula sa tabi ng kama at inilagay ang straw sa aking bibig. Habang dumadaloy ang tubig, doon ko muling naramdaman na tunay na akong nabuhay. Mahina akong tinanong, gaano katagal? Tiningnan ng doktor ang chart. Mula sa pagdating mo sa helicopter hanggang sa pagtatapos ng operasyon, 42 minuto lahat. 2 ugat ang barado, parehong may stent na ngayon. Maayos na ang daloy ng dugo. 42 minuto? Sa ganoong kaikling panahon, naayos nila ang puso ko. Tumingin ako sa kisame at naisip, paano kaya kung sa Amerika ito nangyari? Sa emergency room pa lang kailangan ko ng punan ang maraming papeles, kumpirmahin ang insurance, pumirma ng consent forms. Sa panahong iyon, maaaring tumigil na ang puso ko. Para makapasok sa ICU, kailangan pang maghintay ng 2 araw. Nagsimulang itulak ang aking kama. Habang tinatawid ang pasilyo, nakita ko sa bintana na palubog na ang araw. Pula ang kulay ng dapit hapon. Ang mga gusali sa Maynila ay nag-aapoy sa refleksyon. Sa di kalayuan, nakatayo ang matatayog na gusali ng Makati. Habang pinagmamasdan ang tanawin, naisip ko, kaninang umaga lang bumagsak ako sa isang meeting. Ngayon, buhay pa ako. Ang ICU ay tahimik. Bawat kama ay may kurtina. Ang mga nurse ay halos walang ingay maglakad. Sa tabi ng aking kama, isang malaking monitor ang nagpapakita ng tibok ng aking puso, presyon ng dugo at oxygen level. Ang mga numero ay patuloy na nagbabago. 98,068, 112,074, 98%. Ang mga numerong ito ang patunay na buhay pa ako. Lumapit ang isang nurse para kunin ang aking presyon ng dugo. Pinindot niya ang isang buton. Humigpit ang cuff sa aking braso. Matapos makuha ang reading, tiningnan niya ang monitor at isinulat ito sa chart. Hindi siya nagsalita, ngunit napaka-profesional ng kanyang mga kilos. May masakit po ba? Tanong niya sa Ingles. Umiling ako. Medyo masakit, pero okay lang. Tumango siya at inayos ang bilis ng aking IV drip. Isang malinaw na likido ang pumatak-patak papasok sa aking braso. Sa gabi, lalong tumahimik ang ICU. Madilim ang mga ilaw, ngunit patuloy pa rin sa paglalakad ang mga nurse. Bawat 2 oras, kinukuha nila ang aking presyon ng dugo at temperatura. Tila hindi sila napapagod. Bandang 4:00 ng madaling araw, muling sumakit ang dibdib ko. Hindi matindi, ngunit kakaiba. Umungol ako. Agad na lumapit ang nurse. Tiningnan niya ang aking mukha at sumulyap sa monitor. Saan po masakit? Sa dibdib. Medyo. Agad niyang tinawag ang doktor. Wala pang 1 minuto, dumating ang resident doctor on duty. Ginamit niya ang stethoscope, kumuha ulit ng ECG, tiningnan ang monitor at tumango. Normal lang po iyan. Karaniwan iyan pagkatapos ng operasyon. Lalagyan ko po ng pain reliever ang IV ninyo. Mabilis na nawala ang sakit. Tumayo ang doktor sa tabi ng aking kama ng ilang sandali at sinabi, "Gagaling din po kayo, nagpapagaling na ang puso ninyo." At sa hindi malamang dahilan, naniwala ako sa kanya. Kakaiba, dito, lahat ng sinasabi nila ay pinaniniwalaan ko. Hindi sila nagsisinungaling, hindi nagmamalabis. Sinasabi nila ang totoo at ginagawa nila ang sinasabi nila. Kinaumagahan, pumasok ang sikat ng araw at nagliwanag ang ICU. Nagdala ang nurse ng mga gamit para sa paglilinis at tinulungan akong punasan ang aking mukha at mga kamay. Ang mainit na tuwalya sa aking balat ang nagparamdam sa akin na ako'y muling tao. 9:00 ng umaga, dumating ang medical team para sa kanilang rounds. 5 tao ang senior cardiologist, 2 resident doctor at 2 nurse ang pumalibot sa aking kama. Tinitingnan ang aking chart. Nakinig ang propesor sa tibok ng aking puso. Napakabilis ng paggaling mo. Ngayong hapon, ililipat ka na sa regular na silid. Nagulat ako.
Nakita ng propesor ang aking reaksyon at ngumiti. Ang mabilis na pagbalik sa normal na buhay ang pinakamainam para sa puso. Siyempre, kailangan mo pa ring mag-ingat. Ipinagpatuloy ng resident doctor ang pagpapaliwanag tungkol sa aking dieta at plano sa rehabilitasyon. Habang nakikinig, hindi pa rin ako makapaniwala. 2 araw lang ang nakalipas mula nang bumagsak ako at ngayon ay ililipat na ako sa isang regular na silid. 3:00 ng hapon, tulad ng sinabi, inilipat ako. Habang itinutulak ang aking kama sa pasilyo, nakita ko ang ibang mga pasyente, isang lolo na naka-wheelchair, isang binata na may saklay, isang nasa katanghaliang gulang na naglalakad habang tulak ang kanyang IV stand. Lahat sila ay lumalaban para gumaling. Isa na ako sa kanila. Isang semi-private room sa tabi ng bintana ang ibinigay sa akin. Ang katabi kong kama ay inuokupahan ng isang matandang lalaki. Nang makita niya ako, binati niya ako sa Tagalog. "Hello po," sumagot ako sa Ingles. Ngumiti siya ng malapad. Tinulungan ako ng nurse na ayusin ang aking mga gamit, ang bag na dinala mula sa conference room, ang aking passport, ang aking wallet, lahat ay naroon. Inayos niya ang taas ng kama at inilagay ang isang mesa sa harap ko. 6:00 ng gabi, inihatid ang hapunan, isang meal na espesyal para sa puso. Nagpasalamat ako. Huminto siya, lumingon at ngumiti. Siyempre po, ang ngiting iyon ay nagpainit sa aking puso. Siyempre, para sa kanila, ang pagliligtas ng buhay ay isang tungkulin. Kahit sino ka pa, taga saan ka man o gaano ka kayaman. Ang unang gabi ko sa regular na silid ay napakatahimik. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng gabi sa Maynila ay kumikinang. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame. May kaunti pa ring sakit sa dibdib ko, ngunit mas madali na ang paghinga. Tulog na ang katabi kong lolo at maririnig ang kanyang pantay na hilik. Mahina ang mga yabag sa pasilyo, nag-iikot ang mga nurse. Bahagyang bumukas ang pinto, pumasok ang kaunting liwanag. Isang flashlight ang tumutok sa aking mukha sandali at pagkatapos ay nagsara muli ang pinto. Doon ko napansin na walang mga pribadong bantay o kasama dito. Sa Amerika, kung hindi ka kritikal, kailangan mong maghanap ng sarili mong pamilya o private nurse. Dito, ang mga nurse ang gumagawa ng lahat, pag-iikot, pagpapalit ng gamot, lahat. 6:00 ng umaga, narinig ko ang tunog ng isang cart. Bumukas ang pinto. Pumasok ang nurse, dala ang sphygmomanometer. Kinuha ang presyo ng dugo ko. Ipinatong ang thermometer sa aking noo. Isang tunog. Normal. Inabot ang gamot. Itinala sa chart. Lumabas. Ilang sandali lang. Dumating ang food cart. Isang tray ang inilagay sa aking mesa. Mainit na lugaw, nilagang itlog, ginising gulay, at isang hiwa ng papaya. Mukhang napakalambot ng lugaw at napakabango. Kumuha ako ng kutsara at tinikman. Mainit at madaling tunawin. Ibang-iba sa mga ospital sa Amerika kung saan laging malamig na sandwich ang inihahain. Dito, mainit na lugaw. Gising na ang katabi kong lolo. May sinabi siya sa akin sa Tagalog na hindi ko naintindihan. Itinuro niya ang kanyang lugaw, pagkatapos ay ang sa akin, at nag-thumbs up. Siguro masarap. Nag-thumbs up din ako. Nagtawanan kaming dalawa. 9:00 ng umaga, dumating ang medical team para sa rounds. Nakinig ang propesor sa aking puso. Sinabi ng resident doctor ang resulta ng blood test. Bumaba na ng malaki ang iyong cardiac enzymes. Nawawala na rin ang pamamaga. Bukas, sisimulan na natin ang rehabilitation. Nang marinig ko ang rehabilitation, medyo kinabahan ako. "Huwag kang mag-alala," sabi ng propesor. "Dahan-dahan lang. Isang hakbang sa bawat pagkakataon." Pagkatapos ng rounds, sinubukan kong umupo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking katawan. Inilabas ko ang aking mga paa sa gilid ng kama. Medyo nahilo ako, ngunit kinaya ko. Dumampi ang aking mga paa sa malamig na sahig. Nakahinga ako ng maluwag, kaya ko pang tumayo. 2:00 ng hapon, bumukas ang pinto. Hindi ito nurse, isang batang babae na may dalang tablet. "Hello, Mr. Anderson," sabi niya sa Ingles. "Ako po ang inyong physical therapist, si Mylene." Nagsimula kaming mag-usap. Umupo siya sa tabi ko at binuksan ang tablet. Ang plano para sa cardiac rehabilitation ay napakadetalyado. Unang linggo, sa loob lang ng silid, breathing exercises at stretching. 2nd linggo, paglalakad sa pasilyo. 3rd linggo, pupunta sa rehab center para gumamit ng mga kagamitan. Namangha ako. Napaka-sistematiko.
Bawat yugto ay malinaw na nakasulat ang intensity, ang oras, lahat ay nakaplano. Sinabi pa niya, susubaybayan natin ang tibok ng iyong puso. Kung hindi ka komportable, hihinto tayo agad. Sundan mo lang ang aking tempo. Tinanong ko, pareho ba ang planong ito para sa lahat? Tumango siya. Lahat ng pasyente sa puso ay ganito ang standard procedure. Ako at ang katabi kong lolo ay pareho ang trato. Napakapantay. Kinagabihan, may bisita. Isang lalaking nakasuit ang dinala ng nurse, si Mark Thompson, ang medical liaison ng Embahada ng Amerika. Dumating siya para tingnan ang aking kalagayan. May dala siyang mga dokumento. Ang mga gastusin sa ospital, sasagutin na ng Embahada. Huwag kang mag-alala sa pera. Doon ko lang naalala ang helicopter, ang operasyon, ang ICU sa Amerika. Aabutin ito ng daan-daang libong dolyar. Dito, walang nabanggit na pera. Tiningnan niya ang aking chart. Nakipag-usap sa doktor. Napakaganda ng paggaling mo. Sa loob ng 1 linggo, aayusin na namin ang pag-uwi mo. Pagkaalis niya, tumingin ako sa bintana. Papalubog na ang araw. Naisip ko, sa loob ng 1 linggong ito, marami ang magbabago sa akin. 9:00 ng gabi, ang huling round ng nurse. Kinuha ang presyo ng dugo, pinatay ang ilaw. Dumilim ang silid, tanging kaunting liwanag mula sa pasilyo ang pumapasok. Malapit na akong makatulog nang biglang may mga yabag na huminto sa tapat ng aking pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. May pumasok. Ang nurse kaninang umaga. Tapos na ang shift niya pero bumalik pa siya. Pabulong niyang sinabi, "Baka hindi po kayo komportable." Minulat ko ang aking mga mata. Ginamit niya ang kanyang maliit na flashlight para tingnan ang monitor at hinipo ang aking noo. "Okay naman po. Matulog na po kayo ng mahimbing." Lumabas siya. Sa dilim. Naiyak ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Tapos na ang trabaho niya pero bumalik pa siya. Isa lang akong pasyente pero dito, ang pasyente ay tao. Sa 3 araw, unang beses akong lumabas ng silid. Inalalayan ako ng aking physical therapist, si Mylene. Dahan-dahan kaming naglakad palabas. Napakahaba ng pasilyo, magkabilaan ng mga pinto ng silid. Pumasok ang sikat ng araw, ang sahig ay kumikinang sa kalinisan. Ang unang hakbang ay napakabigat. Nanghina ang aking mga binti at hinihingal ako. Sinabayan ni Mylene ang aking bilis. 10 hakbang, hinto. Okay pa ba? Tumango ako. Mabilis ang tibok ng puso ko, ngunit walang sakit. Naglakad pa kami ng 20 hakbang hanggang sa marating namin ang isang bintana. Nakahinga ako ng maluwag. Sa labas, napakaganda ng Maynila. Ang mga motorsiklo at kotse ay nagdaraan. Sa di kalayuan, ang mga bundok ng Sierra Madre. Asul ang langit. Pinagmasdan ko ito at naisip. Ang mga tao sa labas ay nabubuhay din, may mga tulad ko ring bumagsak at muling bumangon. Pagbalik sa silid, tumunog ang telepono sa tabi ng kama. Numero mula sa Washington. Sinagot ko, Anderson. Boses mula sa State Department, si Brown. Kamusta ang kalagayan mo? Malamig ang boses niya. Sumagot ako, nagpapagaling. Sa loob ng 1 linggo makakalabas na ako. Mabuti kung ganoon. Ngunit may problema. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nababahala ang White House. Ang pagka-ospital mo ay nabalita na sa media. May mga nagsasabi pa na ikaw ay bihag. Natawa ako. Kalokohan. Nagpapagamot ako. Alam ko. Ngunit napakasensitibo ng politika ngayon. Bigong negosasyon sa nickel, ang pangunahing negosyador ay naospital sa Pilipinas at ang China ay nagsasagawa ng military drills sa West Philippine Sea. Kung ano-ano ang iisipin ng media. Tumingin ako sa bintana. Nakakasilaw ang araw. Ano ang gusto mong gawin ko? Magpapadala kami ng private jet para dalhin ka sa ospital ng U.S. military base sa Okinawa para doon ipagpatuloy ang paggamot. Huminga ako ng malalim. Sumikip ang dibdib ko. Dito ako magpapagaling. James, ito ay isang utos. Ang salitang utos ay umalingaw-ngaw. Sa loob ng 27 taon, palagi akong sumusunod sa utos. Ngunit iba ngayon. Brown, isa akong pasyente, hindi diplomat. Mananatili ako sa lugar na nagligtas ng buhay ko. Ibinaba ko ang telepono. Tumungo ako. Sumakit ang ulo ko. 4:00 ng hapon, bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 lalaking nakasuit, isang Amerikano, isang Pilipino. Unang nagsalita ang Amerikano. Mr. Anderson, ako ang konsul mula sa Embahada ng Amerika, nandito para kumpirmahin ang iyong kalagayan.
Iniabot niya ang kanyang business card. Kinuha ko ito ngunit hindi tiningnan. Sinabi ng Pilipino, "Mula po ako sa Department of Foreign Affairs, North American Desk. Nandito po kami para siguraduhin komportable kayo sa inyong pagpapagaling." Tumayo ang dalawa sa tabi ng aking kama. Tanong ng konsul, "Natanggap mo na ba ang alok tungkol sa private jet? Ano ang iyong desisyon?" Tinitigan ko siya. Mananatili ako. Kumunot ang noo ng konsul. Ngumiti ang lalaki mula sa DFA. Matalinong desisyon. World class ang ospital na ito. Ang serbisyong medikal ng Pilipinas ay nangunguna sa Asya. Sumingit ang konsul. Ngunit kailangan nating isaalang-alang ang politika, ang China. Ang kalusugan ko lang ang iniisip ko. Tumaas ang boses ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nag-alarma ang monitor. Isang nurse ang pumasok. Tiningnan niya ang monitor. Pagkatapos ay tinitigan ang dalawang lalaki. Nagiging agitated ang pasyente. "Pakiusap, lumabas na kayo." "Hindi pa kami tapos," sabi ng konsul. "Lumabas kayo ngayon din." Matigas ang sabi ng nurse. Hinila ng lalaki mula sa DFA ang konsul. Lumabas sila. Kinuha ng nurse ang aking presyon ng dugo. "Kumakalma na. Lalagyan ko po ng gamot ang IV ninyo." Pumikit ako. Habang umepekto ang gamot, nakaramdam ako ng pagginhawa. Kinagabihan, dumating ang propesor. Hindi para sa rounds. Umupo siya sa isang silya at tiningnan ang aking chart. "Ano ang nangyari kanina?" "May mga diplomat na gustong kunin ako." Tumango ang propesor. "Ano ang gusto mong gawin?" "Manatili dito." "Kung gayon, mananatili ka. Ikaw ay isang pasyente. May karapatan kang pumili." Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Huminto siya. "Mr. Anderson, sa labas ng pinto ang politika, sa loob ng ospital. Paggamot lang ang ginagawa." Lumabas siya. Tumingin ako sa kisame. Sa labas ng pinto ang politika. Tumagos sa akin ang mga salitang iyon. 10:00 ng gabi, nagsimula ang balita. Binuksan ng katabi kong lolo ang TV. Balita sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan, ngunit nasa screen ang litrato ko. Kuha sa airport. May sinasabi ang news anchor. Sumunod, isang live report mula sa labas ng ospital. Naglagay ng English subtitles ang lolo. S. Official saved in the Philippines, defies White House order to leave. Napanood ko ang sarili ko na naging balita. Nagpatuloy ang reporter. "Ang serbisyong medikal ng Pilipinas ay world class. Pantay ang trato sa dayuhan at lokal." Sa labas ng ospital, nagkukumpulan ang mga reporter. Kumikislap ang mga kamera. Bumuntong hininga ako. Wala na ang katahimikan. Tumunog muli ang aking telepono. Hindi pamilyar na numero. Hindi ko sinagot. Tumunog ulit. Ibang numero. Pinatay ko ang telepono. Sa pasilyo, may narinig akong sigawan. Mga nurse na nagtatakbuhan. Pagkatapos, katahimikan muli. Kinaumagahan, sinabi ng nurse na may mga Amerikanong reporter na nagtangkang pumasok. Hinarang sila ng security. Prioridad ang mga pasyente. Nakahinga ako ng maluwag. Dito, pinoprotektahan nila ako mula sa politika, mula sa media, mula sa panggigipit ng sarili kong bansa. Sa 5 araw, naglakad ako mag-isa sa pasilyo. Nasa tabi ko si Mylene, ngunit hindi na ako inaalalayan. 50 hakbang, hindi na hinihingal, matatag ang tibok ng puso. Mas malakas ang mga binti. "Magaling! Subukan natin ang hagdanan." Tumango ako. 1 linggo na ang nakalipas, hindi ko man lang ito maiisip. Pagbalik sa silid, may isang lalaking nakaunipormeng militar na nakatayo sa pasilyo. Colonel Hansen, U.S. Marine Corps. Nakita niya ako, "Mr. Anderson." "Colonel Hansen, mula sa Clark Air Base. Bilib ako sa inyo." Sumaludo siya. "Bakit ka narito?" "Para kumpirmahin ang iyong kalagayan." Nag-aalala ang Indo-Pacom. Ngumiti siya, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Pinapasok ko siya sa silid. Umupo siya at naglabas ng mga dokumento. "Waiver. Pirmahan mo ito. Bukas, isang private jet ang susundo sa iyo papuntang Okinawa. Isang buong U.S. medical team ang sasama." Hindi ko tiningnan. Tinatanggihan ko. Dito ako magpapagaling. Nagbago ang mukha ni Hansen. Mapagkakatiwalaan ba ang ospital na ito? Ang seguridad, ang China, ang mga military drills sa karagatan. Paano kung may mangyari? Tinitigan ko siya. Ang nagligtas sa akin ay ang 42 minutong operasyon dito. Sa Amerika, magpupuno pa ako ng mga papeles.
mga komplikasyon, pagkakaiba sa wika, kultura. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ngunit hindi na ako nakinig. Hindi siya para sa kalusugan ko, para ito sa politika. Isang pagsubok. Nagtitiwala ba ang Amerika sa Pilipinas? Colonel, maaari ka nang umalis. Kinuha ni Hansen ang mga dokumento. Naglakad siya papunta sa pinto. Huminto. Magsisisi ka. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng anino ng Tsina. Anumang oras, maaaring may mangyari. Umalis siya. Umupo ako sa kama. Tumibok ang puso ko. Nag-alarma ang monitor. Hindi ko pinansin. 2:00 ng hapon, nagdala ng gamot ang isang nurse. Hindi ang dati, bata, mukhang kinakabahan. Inumin niyo na po ito. Nakita ko ang kulay ng kapsula asul. Anong gamot ito? Bagong reseta ba? Sabi po ng propesor. Umiwas siya ng tingin. Nasa chart. Kinuha ko ang aking chart. Walang bagong gamot. Tinitigan ko siya. Wala. Namutla siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nahulog ang tray. Kumalat ang mga gamot sa sahig. Lumuhod siya para pulutin, ngunit hindi niya makuha. Tumakbo ako sa pasilyo. Nurse. Ang dati kong nurse ay tumakbo palapit. Itinuro ko siya. Pumasok siya sa silid. Hinawakan ang braso ng babae. Sino ka? Hindi ka nurse sa silid na ito. Hindi makasagot ang babae. Kinuha ng nurse ko ang gamot. Seryoso ang kanyang mukha. High-dose sleeping pills. Tumawag kayo ng security. 2 minuto, dumating ang mga security guard. Kinaladkad nila ang babae. Nagkagulo sa pasilyo. Dumating ang propesor. Nainom mo ba ang gamot? Naramdaman kong may mali. Nakahinga ng maluwag ang propesor. Mabuti na lang, kung nainom mo iyon, maaaring tumigil ang puso mo. Umupo ako sa kama. Nanghina ang mga binti ko. May gustong pumatay sa akin. Sa loob ng ospital. 1 oras ang lumipas, dumating ang hepe ng security. May dala siyang tablet, CCTV footage. 11:30 ng umaga, si Hansen sa lobby, nakikipagkita sa babae. Nagpalit ang babae ng uniforme ng nurse. Pumunta sa silid ko. Binigyan ni Hansen ng sobre ang babae. Isang transaksyon, isang Chinese national ang babae. Natulala ako. Bakit ginawa ni Hansen ito? Hindi para patayin ako, kung gayon para saan? Tiningnan ng propesor ang footage at umiling. Si Hansen ay isang U.S. Marine. Hindi ko inakalang makikipagsabuatan siya sa Tsina. Sinabi ng hepe ng security, nahuli na ang babae, isang Chinese spy. Dinala na siya ng National Intelligence Coordinating Agency. Si Hansen, lumipad na pabalik sa Okinawa. Isang political mission. Tanong ko, bakit ginawa ni Hansen ito? Umiling ang hepe. Malalim ito. Umupo ako sa kama. Gulong-gulo ang isip. Gusto ni Hansen na patulugin ako para masisi ang serbisyong medikal ng Pilipinas. Tumango ang propesor. Posible. Ang reputasyon ng serbisyong medikal ng Pilipinas ay kinaiinisan ng Tsina. Tumingin ako sa bintana. Dumilim na. 9:00 ng gabi, nag-round ang nurse. Kinuha ang presyo ng dugo, pinatay ang ilaw. Nakahiga ako. Nakatingin sa kisame. Mga yabag sa pasilyo. Bumukas ang pinto. Pumasok ang propesor. Umupo siya. Pabulong siyang nagsabi, nahuli si Hansen. May sapat na ebidensya ang Philippine Military Intelligence. Nakipagtulungan siya sa Tsina para magdulot ng insidente sa iyo at siraan ang serbisyong medikal ng Pilipinas. Bakit? Umiling ang propesor. Politika. Ang negosasyon sa nickel. Hindi sumuko ang Pilipinas. Gusto ng Amerika ng panggipit. Ang pagka-ospital mo ang naging pagkakataon. Tumingin ako sa kisame. Si Hansen, isang sundalo, nagtaksil sa bayan. Hindi pagtataksil, sabi ng propesor. Pagsunod sa utos. Ang utos mula sa itaas ay marahil para lang bigyan ng kahihiyan ng Pilipinas para mapilitan silang sumuko. Umiling ako. Isang utos na nakakasakit ng tao. Tumango ang propesor. Walang hangganan ang politika. Ngunit ang pagliligtas ng buhay dito sa Pilipinas may hangganan. Lumabas ang propesor. Sa dilim, naisip ko. Si Hansen ay iimbestigahan sa Okinawa. Ang ebidensya ng Nika CCTV. Mga recording ng pag-uusap lahat ay kumpleto. Pumikit ako. Iniligtas ako ng Pilipinas at iniligtas din nila ang kanilang sarili. Sa ika-6 na araw, naglakad ako sa pasilyo. Si Mylene ay nasa tabi ko. Subukan natin ang hagdanan. Mula sa unang palapag hanggang sa ikalawa. Matatag ang mga binti ko. Hindi nagbago ang tibok ng puso. Magaling, napakabilis ng paggaling mo.
Ngumiti ako. Galing ng Pilipinas. Pagbalik sa silid, tumunog ang telepono. Washington. Si Brown. James, ano ang ginawa mo? Nahuli si Hansen. Nagkakagulo ang White House. Malamig akong ngumiti. Gusto niya akong saktan. Tumahimik si Brown. May ebidensya ka ba? CCTV, recordings, lahat. Bumuntong hininga si Brown. James, bumalik ka na. Mag-usap tayo. Umiling ako. Mananatili ako dito. James, ito ay isang utos. Ibinaba ko ang telepono. Unang pagkakataon kong binabaan ng telepono ang isang superior. Kinahapunan, pumutok ang balita. Philippines arrests U.S. Marine Colonel for espionage. Naging pandaigdigang balita. Nakita ko sa TV ang mga reporter sa labas ng ospital, ngunit matatag ang security. Kinagabihan, dumating ang propesor. Bukas, maaari ka nang lumabas. Tumango ako. Napakabilis ng paggaling ko. Nagbago ka ng malaki, sabi ng propesor. Hindi ang katawan mo, kundi ang puso mo. Tumango ako. Dito, natutunan kong magligtas ng buhay nang walang tanong. Bago ako lumabas, pumunta ako sa pediatric ward. Sa playroom, pinalibutan ako ng mga bata. Lolo, magkwento ka. Ikinuwento ko ang tungkol sa kung paano iniligtas ng Pilipinas ang isang dayuhan. Nanlaki ang mga mata ng mga bata. Talaga po? Oo. At kayo rin, napakatapang ninyo. Araw-araw? May iniksyon? May gamot? Nagtawanan ang mga bata. Kami po ay mga Pilipino. Matatag kami. Naginit ang dibdib ko. Dito, kahit mga bata, alam nilang matatag ang Pilipinas. Kinagabihan, sumulat ako ng mga liham para sa medical team. Bawat isa, isang liham ng pasasalamat. Salamat sa pagligtas ng aking buhay. Salamat sa pagtuturo sa akin ng kahulugan ng pagiging tao. Nang tanggapin ng nurse ang liham, namasa ang kanyang mga mata. Bago lumabas ng ospital ang katabi kong lolo, nakipagkamay siya. Welcome ka sa Pilipinas. Bumalik ka lagi. Ngumiti ako. Sigurado. Sa araw ng aking paglabas, dinala ko ang aking bag at naglakad papunta sa lobby. Ang medical team ay nakapila para magpaalam. Inabot sa akin ng propesor ang isang bulaklak. Congratulations. Niyakap ko sila. Salamat. Paglabas ng ospital, nakakasilaw ang sikat ng araw. Mainit ang hangin ng Maynila. Tumawag ako ng Grab papuntang airport. Sa loob ng sasakyan, tumingin ako sa bintana. Ang islang ito ay maliit, ngunit malaki ang puso. Sa airport, habang pasakay ng eroplano, tiningnan ko ang papalayong Pilipinas. Ngunit sa aking puso, mananatili ito magpakailanman. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat medical team ng Pilipinas. Kung naantig kayo, paki-like, subscribe, at mag-iwan ng komento. Pilipinas #1.